Pwede tayo magpatuloy sa Panginoon or pwede hindi. Right? Tama po ba? Lalo na kapag tayo ay may mga kinakaharap ng mga di pangkaraniwang sitwasyon sa buhay natin, pwede tayo magpatuloy sa Panginoon na magtiwala o pwedeng tumalikod na tayo sa Panginoon. But these four men who had an extraordinary faith in God, believing na ang kanilang kaibigang paralitiko ay may pag-asa kay Jesus, ang kanilang option is what? To find another way to get into the house. Gumawa sila ng paraan para makapasok. Hindi katulad ng maraming Kristiyano na kapatid, wala pang ginagawang ibang paraan, sumusurrender na. Hindi pa lumalabas sa mga pagsubok at problema, bumibigay na. Maybe because ang faith nila is not extraordinary. Maybe because ang kanilang faith is only ordinary. Sabi mo nga sa katabi mo, you must have an extraordinary faith. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid. Extraordinary faith was the source of their persistence. Yung kanilang kakaibang pananampalataya, yun ang, nagbibigay sa kanila ng pagpupursige. Sige lang, kahit may mga hadlang, kahit mabigat ang dala natin, kahit bako-bako, kahit malikabok ang dadaan natin, sige lang, sige lang, sige lang. Amen. Yun yung katangian ng extraordinary faith. O mula umaraw, may pera o wala, may sakit o karamdaman, o malusog o malakas, sige lang. Sige lang ang sige sa Panginoon. Nandiyan po ba tayo? Amen. Listen, their faith in God motivated them to overcome the barriers. Yung kanilang kakaibang pananalig sa Diyos, ang siyang, nagbigay ng hamon sa kanila para lahat ng hadlang ay kanilang daigin. Ang unang hadlang, mga kapatid, listen, ang unang hadlang na naranasan nila yung bigat ng kanilang pasan-pasan. Hello? Pangalawang hadlang na naranasan nila, na na-overcome nila because of their extraordinary faith in God, yung kalsadang dadaanan nila, baku-baku at malikabok. Pangatlo, yung mga taong nakaharang sa dadaanan nila papunta kay Jesus. Pang-apat, mga kapatid, yung bubungan na kanilang binutas. Remember, hindi nila bahay yun. Bahay yun ang may bahay. Sinira nila. Bahala na kung mademanda. Basta, kung makukulong man sila, ang ipakukulong nila, yung paralitiko. Dahil sa kanya, kaya sinira nila yun. Hello? You see, their faith was motivated. Hindi ba tayo? Their faith in God motivated them to overcome the barriers. Yung pananampalataya mo sa Diyos, dapat yan na nagtutulak sa iyo para lampasan ang lahat ng pagsubok, lahat ng problema sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga tao kapag may problema, akala nila end of the world. Akala nila end of the road of their lives. No! That's the beginning of miracles. Kapag may mga hadlang sa buhay mo, kapag may mga pagsubok sa buhay mo, that is God's opportunity to do miracles in your life. Are you listening, people of God? Kung may problema ka, kung may pagsubok ka, magalak ka. Yan ang sabi ng Biblia. Why? Sapagkat pagkakataon ng Diyos yan para ipakita niya ang kanyang mga himala sa iyong buhay. Amen po ba? Dapat ang yung faith natin sa Diyos. We must have an extraordinary faith in God and with God to overcome all the barriers in our lives. Kagaya ng apat na lalaking ito. Faith develops perseverance. Ang pananampalataya ay nanganganak ng pagpupursige. Ang taong may pananampalataya ay nagpupursige. Hello? Kaya nga walang permanenteng sitwasyon sa buhay natin. Sabi ng iba, kapag pinanganak ang mahirap, hindi mo kasalanan yun kasi hindi mo napili yung magiging magulang mo. Tama ba? Kapag namatay ka rin ng mahirap, kasalanan mo lang yun. Sa isang banda, tama. Sa kalahating banda, mali. Sapagkat sa Biblia, mayroong taong namatay ng mahirap, pero hindi niya kasalanan. Dahil nung mamatay siyang mahirap, si Lazaro, inihatid siya ng mga anghel sa langit. Amen.
Mga magulang, mga kapatid, ang totoong pananampalataya ay nagdi-develop ng pagsusumikap, pagpupursige. Kung talagang meron tayong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, kahit may mga pagsubok at problema, that is not the end of the world. That is not the end of the road. Amen po ba? Naalala ko, mga kapatid, yung Israel, nung itinawid ng Diyos sa magitan ni Moses from Egypt to Promised Land, nung sila ay nandun sa sitwasyon na hinahabol sila ng buong pwersa ng sundalo ng Ehipsyo, at sila ay nahaharap sa dagat na pula. Wala na silang pwedeng puntahan. Pag tumuloy sila dagat, pag bumalik sila, mga sundalong Egyptian, na walang ibang nasa isip kundi patayin sila lahat sa disyerto. Subalit, mga kapatid, yun ang opportunity ng Diyos sa bayang Israel upang siya ay makagawa ng himala. Amen? I believe, pinahintulutan ng Diyos ang ganong senaryo para ipakita ng Diyos ang kanyang dakilang magagawa. Amen po ba? Nalapakan natin ang Panginoon. Amen! Huwag natin tingnan ang problema na kalaban. Huwag natin tingnan ang problema na negatibo. Tingnan natin ang problema na pagkakataon ng Diyos para makagawa ng mabuting bagay sa buhay natin. Hello? Pag nakita ng problema na ang tingin mo sa kanya ay kaibigan, hindi siya magtatagal sa buhay mo. Kaibigan pa rin yan. Pero pag tinignan mo ang problema na kalaban, negatibo, nako, magtatagal yan sa buhay mo. At pabalik-balik yan sa buhay mo. Dahil kalaban mo eh. Hello? Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Faith develops perseverance. If we really have faith in God, we must have perseverance. We must persevere. Ano pong sabi sa James chapter 1 verse 3? Matapos daw tayong subukin sa ating pananampalataya, ito raw ay naghahatid sa atin, nagbubunga, nanganganak ng pagtitiis o pagpapatuloy. Verse 5, tingnan niyo po, Mark chapter 2 verse 5. When Jesus saw their faith. When Jesus saw their faith. Ano nakita ni Jesus? Hindi nakita ni Jesus, naku, nabutas ang bubong. Hindi yan ang nakita ni Jesus. Naku, lalaking paralitiko. Hindi yan ang nakita ni Jesus. Ang nakita ni Jesus ay ang pananampalataya ng 4 na lalaki. Amen! Sa ating paglapit sa Diyos, hindi niya titignan ang iyong physical appearance. Hindi niya tinitignan ang iyong physical condition. Sa paglapit natin sa Diyos, ang titignan ng Diyos, hindi yung pangangailangan mo. Sa paglapit mo sa Diyos, ang una niyang hahanapin, ang una niyang titignan, ay ang pananampalataya mo. Amen. Hello? Are you listening? Amen. Yan ang lagi nating tatandaan. Imagine nyo, mga kapatid, the moment na mabutas ang bumungan at maihulog ang lalaking paralitiko, ang nakita ni Jesus sa eksena ay ang pananampalataya ng 4 na lalaki. Hello? It was very extraordinary faith. Now listen, ang Diyos ay tumitingin hindi basta-basta sa pananampalataya. Ang Diyos ay tumitingin sa isang klase ng pananampalataya. The extraordinary faith. Yan ang tinitignan ng Panginoon. At diyan gumagawa ng himala ang Diyos. Hello? Amen. Diyan kumikilos ang Diyos sa mga extraordinary faith. Are we listening? Gaya ng sinabi ko nung una, ang mga paralitikong katulad ng lalaking binitbit na ito ay walang ibang tanging pag-asa kundi ang himala ng Diyos. And because of the extraordinary faith of his faithful friend, nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya nga maganda, mga kapatid, tayo ay makapag-develop ng mga kapwa natin na meron talagang totoong pananampalataya sa Diyos. Dapat kung mag-build tayo ng relationship doon sa mga taong talagang may pananampalataya sa Diyos. Because during the time of crisis in our lives, yan ang mga gagamitin ng Diyos para hatidan tayo ng himala. Dalan tayo ng pagpapala. Amen ba? Palagpakan natin ang Panginoon.